Bestie, bakit ka umiiyak? Eksperto ako sa paghuli ng mga taksil. Lumabas ka riyan, taksil, at harapin mo ang parusa. Alamin mo sa loob ng 3 minuto kung sino ang naglagay ng gamot sa alak ko. Papaniwalain ko siyang mawala sa Gemshen. Hayop kang traidor ka. Ang lakas ng loob mong gawin iyon sa kaibigan ko. Ngayong araw na ito, kung hindi kita gasgasin ang mukha, hindi na ako tatawaging Giant. Hi, Sino ka? para sa pagtataksil mo. Para sa pagiging walang utang na loob. Taksil, Ikaw. gago, walang hiya. Papatayin kita, hayop kang. Taksil ka. Ang pogi naman nitong taksil na to. Masama lang talaga ang ugali. Sayang naman ang itsura. Babae. Ikaw ang kusang pumunta rito. Hinahanap mo to. Hindi ba't para humuli ng taksil ang punta ko rito? Paano ko nagawa yon sa boyfriend ng kaibigan ko? Parang pamilyar sa akin ang lalaking ito. Ay teka, Giant Ning. Bakit ka nabighani? Mukhang presentable naman. Pero ganyan ang ginawa. Ew! Dumating ako para hulihin ang kabit. Hindi ko nahuli. At ako pa ang napahamak. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan kong gantihan siya. Magaling ang teknik mo, salamat sa pagod. Ito, pangdagdag sustansya sa katawan mo. Sa susunod, mag-imbita ako ng mas maraming kaibigan para suportahan ang negosyo mo. Inakala ba ng babaeng ito na ako ay... Kailangan kong hanapin siya. Sabihin mo, Hoy, Boss Song. May meeting tayo ngayong 9 ng umaga para inspeksyonin ang branch. Alas 8:30 na ngayon. Wala ka pa sa opisina. Ipagpaliban ko ba ang oras? hindi. Magmaneho ka rito agad sa Jilin Hotel para sunduin ako. Sige, Boss Song. Papunta na ako. Hayop ka, saan ka ba nagpunta kahapon? G. Ning, huwag ka nang maglaro ng cellphone. Dumadating na ang hepe mula sa headquarters para mag-inspeksyon. Maghanda ka na. Ah, Wow, siya ba yung boss song mula sa headquarters? Ang pogi, mas pogi pa sa magazine. Tigilan mo na. Sabi pa ng lalaking iyon, mas mabuti pa raw ang mga babae sa labas kaysa sa akin. gago ka. Naglakas loob ka pang humarap sa akin.
Sadyang paninirang puri at personal na atake. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapalit nito? May mukha ka pang sabihin yan? Ikaw, manloloko ng damdamin, at babaerong naglalandi sa marami. Paninirang puri, kailangan ko pa bang siraan ka? Yung mga karumal-dumal mong ginawa, alam mo sa sarili mo. CJ, kung ikaw mismo ang nagpakita dito, di ngayon, hindi ka na magkakamit ng swerte. Paninirang puri at personal na atake. Magdusa ka sa kaso nito. Ikaw, maghanda kang tumanggap ng supuena mula sa korte. Presidente Song. Pakihinahon po, hindi po ito sinasadya. Bata pa po kasi si Jian Ning, hindi pa maalam. Pakiusap po, huwag po kayong magalit. Mukhang ang pamamahala sa branch office. Kailangang ayusin ng maayos. Jian Ning. Malaking gulo ang ginawa mo ngayon. Hoy, Hoy, ano ba ang masasabi ko sa'yo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo mong ginawa? Si Presidente Song yun, ang chairman ng Song Group. Paano mo nagawang sampalan siya? sobra-sobra na siya. Wala akong pakialam sa anumang away ninyo. Kumpanya ito. Lugar ng trabaho. Harap-harapan mo siyang sinampal. Sa harap ng lahat ng katrabaho, ang pinakamataas na leader ng grupo. Hindi na kayang tanggapin ng kumpanyang ito ang isang tulad mo. Tinanggal ka na. Magsipag-ayos ka at umalis ka, ngayon din. Ako. Jian Ning. Hoy, to. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Nasa Jilin Grand Hotel ako. Halos 2 oras na kitang hinihintay. Tumawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot. Ako pa ang nagtatanong kung saan ka ba talaga pumunta. Paano naging ako ang hindi dumating? Sumunod ako sa address na binigay mo. Nakita ko ang kwarto 600 at siyam. Nakita ko rin yung babaero, pero wala siya sa kwarto. May ibang babae ang nakita ko. Paano nangyari yon? Kahapon, kahit hindi tayo nagkita, at hindi ko siya naabutan sa akto. Nakita ko mismo, nakayakap ang boyfriend ko sa isang babae, na lumabas ng hotel. Kumuha pa ako ng litrato, ipapadala ko sa'yo. Ito ba ang boyfriend mo? Sigurado ka? Syempre, boyfriend ko, hindi ko ba makikilala? To. Yung kahapon, ipinadala mo sa King Hotel. Ano ng pangalan? Ano ng dalawang salita yun? Jilin Hotel. Bakit, Jilin, yung G ng seasons, at Lin ng kagubatan? Anong problema? Ay, wala na. Yung hotel na pinuntahan ko kahapon. Jilin Hotel ang pangalan. Yung Lin na temporaryo, hindi yung Jilin Hotel mo. Ano, Jilin Hotel, 5-star hotel yan. Hindi kayang panindigan ng boyfriend ko, ang ganoong kamahal na lugar. Gago ka. Nagpakita ka pa sa harap ko. Nako. Ay, ako. Ang nakita ko kahapon ay, ang president ng Song Group. Hindi ko lang siya tinawag na gago. Ako. Sinampal ko pa siya. Ay. Sige na nga, buti na lang noong nakaraang araw. Natanggap ko rin ang admission letter mula sa nangungunang architecture school sa country 2. Sige, hindi na ako mag-aalangan pa. Sakto, makakapagpahinga ako sa labas. At mag-recharge. President Song. Yung babaeng empleyado kaninang umaga, Jianing ang pangalan niya. Nasa design department, isang junior architect. CJ, ikaw na ang bahala sa kanya. Sundin ang company policy. Opo. Oo nga pala, President Song. May isa pang bagay, tungkol sa nangyari kagabi, yung naglagay ng droga sa inyo. Nalaman na namin kung sino. Yung babae kaninang umaga, di ba? Hindi po. Anak siya ng President Zhang ng Kexen Technology Company. Zhang Chen ang pangalan niya. Siya ang nagbayad sa waiter ng hotel para lagyan ng droga ang kape ninyo. Malamang, gusto niyang makipagrelasyon sa inyo. Hindi si Jian Ning. Bakit naman siya? Nasa kwarto ko kagabi. Nag-imbestiga kami sa CCTV sa hallway at front desk. At nakita namin si MS, Jian, na kumatok at pumasok sa kwarto ninyo. Baka nagkataon lang.
So, nagkamali ako sa kanya. Ganito na lang yung nangyari kaninang umaga. Kalimutan na natin. Kanselahin na rin ang supoy na sa korte. Opo. Jian Ning. Jian Ning. Tapos na ang trabaho. Kumusta? Ano ang sabi niya? President Song. Si MS, Gian po. Natanggal na sa kumpanya. Nagpa-imbestiga ako. Pagkatanggal kay MS, Gian sa kumpanya, bumili siya ng pinakamalapit na flight at lumipad na papuntang Country A. Ano? No. Tatawag lang si Mama. Dito ka muna, huwag kang gagalaw. Hintayin mo ako, ha? Sige. Huwag kang lalayo. Sige, Mama, hindi ako lalayo. Umupo. Hey Tao, nalaman mo na ba kung sino talaga ang tatay ko? Nahanap ko na. Ang biological father mo ay ang chairman ng Song Group, Song Shiyu. Ang mukha na ito, tama na. Siya talaga ang tatay ko. Sakto lang siya para kay Mommy. Magaling, bilang kapalit. Ang stocks ng Shanghai Tech ay tataas ng 80% sa susunod na linggo. Pwede kang bumili. Sige. Naiinip ka na ba, noo? Tara na. Hindi naman. Mommy, pag uwi natin sa bansa, saang kumpanya ka ba magtatrabaho? Alaynan, sa isang napakagaling na architecture firm. Dingshu ang design ang pangalan. Sabi nila, ang mga proyekto ng kumpanya nila ay talagang mapanghamon. Ding Chuang Design na alala ko. Subsidiary ito ng Song Group at napakahalaga. Mami, gusto ko rin pumunta sa opisina mo. Sisiguraduhin kong mabait ako. Hindi kita istorbo sa trabaho. Pwede ba, Mami? Hindi pa ako nakakapunta sa pinagtatrabahuan mo. Ah, parang hindi maganda. Mami, upo lang ako sa conference room at maghihintay hanggang matapos ang proseso. Pakiusap. Sige na, sige. Talagang hindi kita matatalo. Pero, kailangan mong pangakuan ako. Pagdating natin doon, dapat mabait ka talaga. Huwag kang magpapagalagala. Alaynan, Yehey! Ang galing-galing mo, Mami. Pangako ako ang pinakamabait na bata. no. Dito ka muna, huwag kang aalis. Babali ako agad, okay? Huwag kang magpapagalagala. Oo, sige na, Mami. Bilisan mo. Bye. No. Mami, mag-iikot-ikot lang ako. Huwag kang mag-alala. Ang batang ito. Ang quarterly report na ito. Tatay, nahuli kita sa wakas. Kaninong bata ito? Paano nakapasok sa opisina ko? HMM. Hi. Sandali. Boss Song. Hindi ba ninyo napapansin na ang batang ito ay halos magkamukha ninyo? Bata, sino ka ba? Bakit ka nag-iisang pumasok sa opisina ko? May kasama ka bang nagdala sa'yo rito? Ikaw ang tatay ko. Ako lang ang naghanap sa'yo. Hoy, bata, huwag kang mag-akala ng basta-basta. Imposibleng magkaroon ako ng anak. Totoo ba, tatay? Isip-isipin mong mabuti. Anong isip-isip? Lene, wala akong anak kailanman. 7 taong gulang na ako ngayon. Ano naman ang ibig sabihin ng 7 taon? Hindi pa ako nagkaroon ng girlfriend. 7 taon na ang nakalipas. Baka nga yung gabing iyon. Ano? Ano, tatay? Naalala mo na, di ba? Hindi ba nasa ibang bansa kayo ng nanay mo? Kailan kayo umuwi? Dahil hindi mo kami pinapansin, na hindi mo kami inalagaan, walang pakialam sa amin. Sa loob ng maraming taon, si nanay lang ang mag-isa ang nag-alaga sa akin sa ibang bansa. Ang hirap. Kaya ako na lang ang nag-isa para hanapin ka. Dapat kang managot? Oh, Boss Song. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Anak, halika. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? Ako si Nono. Matalino ka, Nono. Nag-isa ka lang, pero nakarating ka rito. Nasaan na ngayon ang nanay mo? Siya ba ang nagdala sa'yo sa kumpanya? Oh.
Si mama kasi mag-aasikaso ng papeles para sa trabaho niya ngayon. Pinakiusapan ko ng matagal bago siya pumayag na isama ako. Kung hindi, wala talaga akong pagkakataon para makalabas at hanapin ka. Si Jianming ay nag-apply na sa kumpanya ko. Pasensya na, Noo. Nagkulang ako bilang tatay. Nitong 7 taon, hindi ko man lang nalaman na ikaw at ang mama mo ay nabubuhay. Napakaraming hirap ang dinanas ninyo sa labas. May gusto ka bang kahit ano? Sabihin mo sa akin, ibibigay ko sa'yo para ito sa mga taong hindi kita naalagaan. Papa, gusto ko lang ng kumpletong pamilya. Yung ibang mga bata, kasama ang tatay nila sa amusement park. May tatay silang nagtatanggol sa kanila. Gusto ko rin nun. No. Pangako ko sa'yo, bibigyan kita ng kumpletong pamilya. Ito ang pagkukulang ko, sa'yo at sa mama mo. Pero no, kailangan mo ring intindihin si mama. Mag-isa niyang ipinanganak ka, at pinalaki kang mabuti. Nitong mga nakaraang taon, hindi niya man lang sinabi sa akin na ikaw ay nabubuhay. Ibig sabihin, ayaw niyang makisalamuha ng husto sa akin. Kung magmamadali tayo, baka matakot siya at tumakbo. Kaya dahan-dahan lang muna tayo. Sisikapin kong muling tanggapin ako ng mama mo, okay ba? Ay sige na nga, ang hirap-hirap talaga ng mundo ng mga matatanda. Kailangan mong magsikap, Papa. Hihintayin kong maibigan mo ulit si Mama. Sige, magsisikap ako. Noo, pangako mo rin sa akin. Nasa hinaharap, kapag ikaw at si mama ay may problema, sasabihin mo agad sa akin, ako ang iyong pinakamatatag na sandigan. Okay ba? Oh, ang galing-galing mo, Papa. Ay, ang tagal ko na pala sa labas. Kapag tapos na si Mama at hindi ako makita, mag-aalala na siya. Kailangan ko nang bumalik. CJ. Noo, tandaan mo ang usapan natin ngayon. Sige, Umuwi ka muna para hindi mag-alala si mama. paalam, Papa. Paalam. Noo, kinabahan ako sa iyo. Sinabi ko sa iyong maghintay sa reception area. Bakit ka nagpalipat-lipat ng lugar? Ay, pumunta ako kay Papa. Huwag kang mag-alala, Mama. Pumunta kay Papa? Anong Papa? Ayan yun. Siya. Bakit siya nandito? Sandali. Baka naman, ang kumpanyang ito ay sa ilalim din ng Song Group. Anong swerte ko ba to? Nakasalubong ko na naman siya. No. Huwag na nating istorbohin ang trabaho nila. Umalis na tayo. Sandali. Emma Jan. Pagpasok ng anak mo sa opisina ko, tinawag agad akong daddy. Ano ang masasabi mo rito? Presidente Song. Maliit pa po ang bata. Huwag niyo pong pansinin ang mga kalokohang sinasabi niya. Mula pagkabata, hindi pa nakikita ni Noo ang kanyang ama. Kaya naman nasanay siyang. Kapag may nakikitang gwapong tiyuhin, tinatawag niyang daddy. Pag uwi, pagagalitan ko siya. Ganoon lang ba talaga? Pero kanina may narinig akong nagsabi na magkamukha daw kami. Kahit ako, ay halos maniwala na may anak na akong ganito sa labas. Presidente Song, nagbibiro lang po kayo. Ang ama ni Noo ay namatay sa aksidente noong bata pa siya. Hindi niya man lang nakita. Paano kayo magiging ama niya? Ganoon pala. Emma Jan. Pero, parang pamilyar ka sa akin. Tayo ba? Ay nagkita na dati. Ay hindi, wala po. Presidente Song, isa po kayong importanteng tao. Paano po tayo magkikita? Mali po ang naalala ninyo. Ang aming papeles para sa pagpasok ay tapos na siguro, di ba? Hindi na ako makakaabala pa. Aalis na po ako. Ay. Presidente Song, tinawag ninyo ako? Imbestigahan mo kung saan nakatira si Jianming ngayon at kung saang elementarya mag-aaral si Noo. Sige, Presidente Song. Aayusin ko na po ito. Presidente Song, natapos ko na ang investigasyon. Si MS, Jianming, ay kasalukuyang nakatira sa isang hotel sa sentro ng lungsod, tungkol naman sa paaralan ni Noo. Ayon sa nalaman namin, si MS, Jian, ay tila interesado sa isang pribadong paaralang internasyonal dito sa lungsod na may pangalang Hope International Private Elementary School. Ilang beses na siyang nagtanong. Pero sa ngayon, ay hindi enrollment season, kaya limitado ang mga pwesto. Kung papasok siya, baka mahirapan. Maganda ang feedback sa Hope Elementary School. Nitong mga nakaraang araw, iniisip ko kung mag-i-invest ba ako sa ilang educational ventures para may malaruan. Ayusin mo, pupunta ako sa Hope Elementary mamayang hapon para mag-inspeksyon. Nauunawaan ko, Presidente Song. Makikipag-ugnayan na ako sa paaralan para pag-usapan ng pakikipagtulungan. CJ.
Nono. Sabihin mo sa mama, paano mo nalaman na siya ang tatay mo at paano mo siya nakita? Pinahanap ko sa kaibigan ko. Para pasalamatan siya, sinabi ko rin sa kanya kung anong stock ang kikita. Nono, alam kong matalino ka at gusto mo talaga ng tatay. Gusto mo ng kumpletong pamilya. Pero, ang pagitan namin ni Papa ay hindi simpleng bagay. Si Gisong at ako, hindi kami gaanong magkakilala. Masasabi pang medyo hindi maganda ang nangyari. Hindi ako sigurado kung siya ba ay tamang tatay para sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko, Mama. Huwag kang mag-alala. Makikinig ako. Ang bait-bait mo talaga, anak. May isa pa akong bagay na gusto sabihin sa'yo. Kahit na, sa ibang bansa, high school na ang edad mo. Pero dito, kailangan mong sumunod sa sistema. Sa edad mo ngayon, Nono, ngayon, kailangan mong mag-second grade. Makakakuha ka rin ng maraming bagong kaibigan. Payag ka ba? Opo, okay lang yan, Mama. Para lang akong maglalaro sa school. Kaya ko yan. Ang bait mo talaga. Tapos na ang mga dapat kong asikasuhin. Naayos ko na. Kaya pupunta na tayo doon sa Hope Elementary School na napag-usapan natin. Tingnan natin kung maaari nang magpa-enroll, okay? Sige, tara na. Tara. Tuloy po kayo. Ma'am, ano po ang maipaglilingkod ko? Napakaganda ng aura ng babaeng ito. Mukhang matalino rin ang bata. Tiyak na galing sa mayamang pamilya, ang ginang at ang batang ito. Dapat silang tratuhin ng maayos. Maupo po kayo. Magandang araw po, Principal. Jayan ang apelyido ko, Jayaning ang pangalan ko. Ito ang anak kong sinuunoo. Nakipag-ugnayan na kami dati sa telepono at email tungkol sa pagpapasok sa paaralan ninyo. Narito kami ngayon para tingnan kung maaari nang magpa-enroll. Gian Ning, Ginang. Gian, oo. Naalala ko. Maaari po bang magtanong? Napakaganda po ng aura ninyo, Ginang. Gian, ano po ang inyong pinagmulan? Ang pamilya Gian kaya ay, baka bagong solta lang mula sa ibang bansa. Bakit parang hindi ko kayo gaanong kilala? Hindi po. Principal, nagkakamali po kayo. Karaniwang pamilya lang kami. Hindi kami galing sa kilalang angkan. Isa po akong designer. Kakakabalik ko lang dito para magtrabaho. Karaniwang pamilya. Ginang, Gian, mukhang hindi ninyo alam. Ang mga patakaran dito sa Hope, ito ay isa sa mga nangungunang pribadong international elementary school. Hindi enrollment period. Napakakonti ng mga bakanteng pwesto. Puno na ang mga slot ngayon. Imposibleng makapasok kayo ng biglaan. Sa ganitong panahon, umalis na kayo. Puno na po, pero principal. Dati po nung nag-usap po tayo sa email. Malinaw po sa email na. Dahil po kay Nuunoo, sa International Children's Creative Competition, sa STEAM Challenge Awards, at sa maliit na patent invention niya, pinag-aralan ng school at pinagbigyan. Pinapunta kami ngayon, para magpa-enroll. Nako, nakalimutan ko na to. Ang galing talaga ng batang to. Oo, pinagbigyan nga talaga noon. Pero yung slot na yon, naibigay ko na kay Mrs. Zhang. Kung papasukin ko sila, malalaman nila yung regalo ko. Hindi pwede. Hindi ko sila papapasukin. Yung email na yon, kamalian yon ng teacher namin. Sa admissions, hindi pa na-finalize. Nagpadala na ng acceptance notice. Yung mga special admission na ganyan, sa school pa rin ang final decision. Tapos na ang enrollment period. Kahit may achievements pa, ayon sa patakaran, hindi na pwede. Umuwi na kayo. Kamalian, pero principal. Dati po, Patakaran yan, wala tayong magagawa. Huling sabi ko na to, puno na ang slot. Umalis na kayo ngayon din. Huwag ninyong istorbohin ang trabaho ko. Nuunoo, umalis na tayo. Ano ba yung itsura nila? Mukhang hirap. Nang ahas pang pumasok sa Hope School. Principal, humingi po kayo ng paumanhin. Sa sinabi ninyo, Paumanhin? Anong sinabi ko? narinig ko po ng malinaw. Kamalian ng school ninyo ang dahilan. Kaya nasayang ang araw namin. Nasayang ang oras at lakas namin. Bilang principal ng school, wala man lang kayong pagsisisi. Nang insulto pa kayo. Ito ba ang professional ethics at pag-ugali ng school ninyo? Mali ba ako? Tingnan ninyo ang itsura ninyo. Pamilyang ordinaryo lang. Sa murang edad, nakakuha ng napakaraming awards. Paano natin malalaman kung totoo?
Marami ng peke ngayon. Akala mo ba sa mga pekeng sertipiko? Makakaahon ka sa hirap? Panaginip lang yan. Ang anak ng dragon, dragon din. Ang anak ng daga, maghuhukay lang. Galing sa pamilyang tulad ninyo. Magsisilbi lang kayo sa iba, yung nanay. Hindi ko alam kung anong ginawa. Para magkaroon ng ganitong, batang walang disiplina. Kitang-kita, walang pinag-aralan na batang gala. Ikaw hindi ka karapat-dapat maging guro. Sino ang walang pinag-aralan? Hi, Jisong. Nandito po kayo. Bakit hindi kayo nagpaalam ng maaga? Para sana sasalubungin kita ng buong galang. Kung nagpaalam ako ng maaga, hindi ko sana makikita ang principal ng Hope Elementary School na ganito ang pakikitungo sa mga mag-aaral at magulang na nag-a-apply. Hindi po, Jisong, malaking pagkakamali. Ang totoo po, itong mag-ina, nanggugulo sila sa opisina po. Hindi makausap ng maayos. Maayos akong nakikipag-usap, pero ayaw nilang makinig. Kaya sa pagkabigla, nasabi ko ang ilang masasakit na salita. Halika rito, anak. Papa, Siya po ba ang anak ninyo? Tama. May problema ba? Wala po. Malaking pagkakamali po ito. Anak, sabihin mo sa papa, ano ba talaga ang nangyari? Totoo ba ang sinabi nitong principal na kayo ang nanggugulo? Papa, nagsisinungaling ang principal. Sila mismo ang nag-email dati na papayagan akong mag-enroll. Ngayon pumunta kami ni Mama para mag-asikaso. Bigla niyang sinabing puno na ang slots. Ayaw niya akong papasukin. Tinawag pa niyang dukha at hamak kami ni Mama. Sabi niya peke ang mga sertipiko ko. Tinawag pa akong batang walang modong gala. Jisong, malaking pagkakamali po. Talagang napakalaking pagkakamali. Kung alam ko lang na sino Onoo ay anak ninyo, hindi ko sasabihin ang mga salitang yun. Siguradong sasalubungin ko siya ng masaya para makapasok siya. Kung ganoon, ibig mong sabihin, kung sino Onoo ay hindi anak ni Song Xiu, kundi isang batang magaling mula sa ordinaryong pamilya. Siya ba ay, karapat-dapat lang ba siyang pagtawanan mo ng ganyan? Ang paaralan ay lugar para magturo at maghubog ng tao. Ikaw na principal, ang nagtuturo ng pagiging mapagkunwari at pagtrato ayon sa estado ng tao. Sa tingin ko, ang ugat ng paaralang ito ay matagal ng bulok. Ang ganitong paaralan, ano pa ang halaga para pamuhunanan? Jisong, pakiusap, huwag po kayong magalit. Huwag po. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, pag-isipan niyo po ng mabuti. Ang usapin sa pamumuhunan. Pwede kong pag-isipan, pero may dalawang kondisyon ako. Una, magbitiw ka sa tungkulin. Sa larangan ng edukasyon, ayokong makita ka ulit. Pangalawa, ngayon din papasukin ang anak kong si Onoo nang walang problema. Jisong, ako po'y nagkakamali. Pakiusap, kahabagan niyo po ako. Tumigil ka. Ngayon din gusto kong makita ang resignation letter mo. Ngayon, ayaw na kitang makita. Ms. Jen, nakita ko sa listahan ng mga tinanggap sa paaralan ang impormasyon ni Onoo, napakagaling. At saka, ang kanyang acceptance notice ay personal na ipinadala ng chairman ng paaralan. Kaya walang pagkakamali sa operasyon. Pero kanina, sabi ng principal. Yung principal na yon ay sunod-sunuran sa harap pero sumasalungat sa likod. Ang pwestong dapat ay para kay Onoo ay ipinangako ng pribado sa anak ng isa pang magulang. Ito ay pagkakamali sa pamamahala ng paaralan. Ganun pala. Hindi ko inakala na ang paaralang ito ay may kinalaman din sa Song Clan. Salamat na lang, Boss Song. Lesad, yung aking enrollment matters ngayon. Ay maaari bang asikasuhin? Siyempre naman. Ms. Jayan, may isang bagay na kailangan kong ipaalala sa'yo. Ano yon? Ang Hope Elementary School, bilang isang nangungunang pribadong paaralan, ay lubos na nagbibigay pansin sa kapaligiran ng pamilya ng mag-aaral at sa kanyang pinagmulang background. Sa pagkakaalam ko, mayroon itong napakahigpit na proseso ng home visit. Kung sa proseso ng home visit, matutuklasan nila na ang istruktura ng pamilya ni Onoo ay hindi gaanong kumpleto, lalo na ang pangmatagalang, kawalan ng papel ng ama, maaaring maitala ito, maaari pang maapektuhan ang pagtatasa kay Onoo sa paaralan, at kung siya ba ay makakasunod ng maayos sa grupo. Nanay! Ayokong pagtawanan ako ng ibang bata bilang isang batang walang ama. Ang sungit kausap nung principal kanina. Ayoko nang mag-elementarya. Ano nang gagawin natin? Hirap na hirap tayong makapasok ni Onoo sa magandang paaralang ito. Pero yung home visit, saan ako kukuha ng ama para sa kanya? Hindi naman siguro. Maghahanap na lang ako ng peke. Ms. Jayan, may mungkahi ako sa totoo lang.
Maaari kong tulungan kayo na malutas ang mga problemang ito. Anong mungkahi? Maraming bakanteng kwarto sa aking bahay. Maganda ang palibot at ligtas. Kung hindi kayo maselan, pansamantala muna kayong doon tumira sa akin. At sa home visit, maaari rin akong kumilos bilang ama ni Noo-Noo. Sa ganito, makakapag-aral ng maayos si Noo-Noo. Syempre, pansamantalang solusyon lang ito. Kapag nakapasok na si Noo-Noo at tapos na ang home visit, ikaw pa rin ang bahala kung aalis kayo o hindi. Nanay, Ito. Paano naman pwede? Sobrang abala po sa inyo. Kami, nanay. Nanay, hindi ba sabi mo gusto mong kilalanin ng mabuti si Papa? Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Pwede nating mas malapitan siyang obserbahan. Kung mabuti siya, mananatili tayo. Kung hindi naman, aalis tayo. Sige na nanay, please. ang talino mo talaga. Kung ganito ang sitwasyon, salamat na lang po sa inyong kabaitan. Salamat din po sa pagtanggap sa amin. Hindi naman abala. Masaya akong makatulong sa inyo. Sir, nakauwi na po kayo. Sir, ito po si... Aling, ito si Jianning, nanay po siya ni Noo-Noo, ang anak ko. Ay, kaya pala, yung mata at kilay nitong bata, yung ilong, parang kopya lang ng larawan mo noong bata ka. Magkamukhang magkamukha. Ang pagkakatulad talaga, sobrang pareho. Ma'am, salamat po sa hirap. Tuloy po kayo. Aling, tawagin niyo na lang po akong Jianning. O Ines Jian. Wag na po yung maam. Ay, mabilis lang po ang dila ko. MS, Gian, patawarin niyo po ako. Aayusin ko na po, yung kwarto sa tabi ng kay Sir, para sa inyo. Maganda ang hangin doon, at malawak ang tanawin. Aling, hindi na po kailangan. Si Aling kasi masigasig talaga. Masigasig. Parang gusto lang niyang makakita ng eksena. Sa tabi pa niya titira? Nako, nakakahiya naman iyon. Pero kung tatanggihan ko ngayon, parang may tinatago ako. Sige po, salamat. No. Samahan mo si Mama, tingnan natin ang kwarto sa taas. Sige, tingnan natin ang bagong bahay. Tara. Aling, nasaan po si Bossong at si Noo-Noo? MS, Gian. Maaga pong pumasok sa opisina si Sir. May importanteng morning meeting daw po. Si Bunso, si Noo-Noo, dinala na rin po ng driver papuntang eskwelahan. Masayang masaya po ang bata. Aling, salamat po sa inihandang almusal. Naku, MS, Gian. Hindi po kayo dapat mag-alala. Maingat pong nagbilin si Sir. Na kailangan pong makakain muna kayo bago lumabas. Kainin nyo na po habang mainit. MS, Gian. Sandali lang po. Aling Zhang, ito, Nagmamadali si Sir kaninang umaga. Konti lang kinain niya sa almusal. Hula ko, sa tanghal iyan. Magpapakain lang ng basta-basta. Ito po ay para kay Sir. Ito naman ay inihanda ko para sa inyo. Ang pagkain sa kantina ng kumpanya, hindi naman kasing linis at kasarap ng lutong bahay. Dalhin niyo na lang po sa opisina. Opo, salamat po Aling Zhang. Ipapahatid ko po ito kay Bossong. Walang anuman, MS, Gian. Ingat po kayo. Opo. Akala ko kung sino. Ang may lakas ng loob na pumasok sa opisina ni Boss Song. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito ng palihim? Nagdadala lang po ako ng pagkain para kay Bossong. Pagkain. Jianning. Ikaw na bagong solta lang sa kumpanya, ilang araw pa lang. Hindi mo inilalaan ang isip mo sa tamang bagay. Sa halip, nasa isip mo ang mga pamamaraan para sumipsip sa boss. Anong masasarap na pagkain pa ang hindi natikman ni Boss Song? Magugustuhan pa ba niya ang daladala mong yan? Hindi po. Nagdadala lang po talaga ako ng pagkain para sa kanya. At hindi ko naman po ito niluto. Pinagkatiwalaan lang po ako. Pinagkatiwalaan. Mag-imbento ka pa. Mga tulad mo. Na umaasa sa konting ganda. Para umangat. Marami na akong nakilala. Ang ayaw na ayaw ni Boss Song.
ay mga tulad ninyong hindi mapakali. At nagsisikap na makipag-ugnayan sa mga may kapangyarihan. Sobra ka na, Lin Zenzen. Kahit na ako'y tulad ng sinasabi mo, isang taong nagsisikap na makipag-ugnayan sa may kapangyarihan. May karapatan ka bang sirain ang mga gamit ko, ang ginagawa mo ngayon, ang tunay na walang respeto, at walang modo. Makinig ka, Jianning. Itigil mo na ang mga maling intensyon mo. Anong antas si Boss Song? At anong antas ka? Karapat-dapat ba siyang pakainin ng luto mo? Kalimutan mo na yan. Hindi talaga magkakagusto si Boss Song sa mga tulad mo. Anong nangyari? Sinong nagdala ng pagkain? Ang lakas ng galit. Parang yung bagong sultan na si Jianning. Nagdala ng pagkain para kay Boss Song at nahuli ni Lin Zenzen. Yung bagong empleyada sa design department na maganda. Kaya pala ganito ka-eksitado si Lin Zenzen. Lin Zenzen, maging makatwiran ka naman. Kahit sino pa ang gumawa ng pagkain ito, at kahit ano pa ang ibig sabihin nito, wala kang karapatang humusga at sirain ito ng basta-basta. Ang ginagawa mo ngayon, ang tunay na sumisira sa reputasyon ng kumpanya. Tingnan ninyo. Halika tingnan ninyong lahat. Alam ninyo ba kung bakit ko siya sinisita? Dahil may masamang intensyon siya. Ang Song conglomerate namin ay nangangailangan ng mga empleyadong masipag at tunay na may kakayahan. Hindi yung mga nangangarap lang umangat sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon. Huwag mong isiping hindi ko alam, Jianning. Ikaw, na may anak na, ilang taon ka na, isang single mother. Bakit mo nilalapitan si President Song? Bakit ka nagbabalak ng, ano ba talaga ang pakay mo? Wala ka bang hiya? Single mother pala. Akala ko matino siya sa trabaho. Yun pala, nangangarap, maging asawa ng presidente. May anak pero walang asawa. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa niya noon? Malandi. Baka hindi niya alam kung sino talaga ang ama ng anak niya. Mukhang ang Song conglomerate ay mababa pa rin ang standards. Mga tulad ninyong sunod-sunuran, walang kakayahang mag-isip ng sarili. At walang sariling desisyon, ay napakarami pa rin. Madali lang kayong maimpluwensyahan ng mga salitang nagpapalala ng sitwasyon. Kung malaman man ito ni President Song na ang kanyang kumpanya ay puno ng mga empleyadong ganito. Kahit gaano pa kagaling, kailangan na niyang maghanda para sa pagbagsak ng kumpanya. Jianning, yang babaeng yan na walang nagmamahal. Anong karapatan mo para magmalaki dito? Humarap ka sa amin ng ganyan. Tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Sino ang gusto mong pag-initan? Ano ang nangyayari? President Song, ganito po kasi. Kanina po, nakita ko si Jianning sa loob ng opisina ninyo, na parang may itinatago. Natatakot po ako, na baka may masamang gawin siya sa inyo. Kaya po ako pumunta para payuhan siya. Pero hindi ko inakalang magdadala pala siya ng pagkain para sa inyo. Kayo po ay isang respetadong tao. Ang kaligtasan ng kinain ninyo ang pinakamahalaga. Nag-aalala lang po ako na baka nilagyan niya ng kung anong hindi malinis sa pagkain ninyo. Para po sa kaligtasan ninyo, pero hindi lang siya nagpasalamat, sinisigawan pa kami. Sabi niya, wala kaming kakayahan at ugali, at sinumpa pa niya na mababang karote ang kumpanya. Nagdala ka ng pagkain para sa akin. Hindi gawa ni Ate Zhang. Natatakot siyang baka mag-impok ka lang ng tanghalian. Isinabay ko na lang. Anong nangyari? Sino ang nakainis sa'yo? Wala. Napansin ko lang na ang mga empleyado sa kumpanya ni Boss Song hindi naman gaanong kahusay. Pero sa pagbubuklod-buklod at panggugulo, sobrang nagkakaisa. Tama ka. Maluwag na ang pamamahala ko. Kaya nakapasok ang mga taong walang kinalaman, na walang magawa at nanggulo sa opisina ko. Kayong dalawa, pumunta kayo sa EA para magsumite ng papeles para sa pag-alis. Ang aming Song Group ay hindi nangangailangan ng mga empleyadong kulang sa pangunahing profesionalismo at husay sa paghatol. Kung may umapi sa'yo sa kumpanya sa hinaharap, huwag kang matakot, sabihin mo lang sa akin o kay Assistant Fang. At paalisin ko siya. Sino ba talaga si Jianning? Pinagtatanggol siya ng ganito ni Boss Song. Hindi pa namin nakita si Boss Song na ganito magpakita ng pagtatanggol kan-inuman. Talagang napagsabihan sila ng husto. Boss Song, para sa kabutihan mo rin naman yun. Kakapasok lang ni Jianning sa kumpanya, at inang nag-iisa pa siya. Tiyak na may ibang layunin siya sa paglapit sa'yo. Sino ka ba? Sa anong kapasidad o posisyon ang pagmamalasakit mo sa mga bagay ko? At ano ang karapatan mong humusga kay Jianning? Paulit-ulit mong sinasabing para sa akin. Pero dito ka nang gugulo at naninindak kay Jianning. Alam mo ba, na si Jianning ang ina ng anak ko? Natural na bagay na magdala siya ng pagkain para sa akin. Ano, kailangan pa bang dumaan sa pahintulot mo? Nako, nanay ng bata.
Si Jianing ang nanay ng anak ni President Song. Edi asawa siya ni President Song. Edi yung pinagmumura niya kanina ay ang asawa ng presidente. Tapos na siya ngayon, buti na lang wala akong nasabi, na masyadong masakit, wala na. Talagang wala na. Kanina ko tinawag na puta ang asawa ng presidente, tiyak na hindi ako palalampasin ni President Song. Hindi. Imposible. Ikaw ay isang inang nag-iisa na may pasanin. Karapat dapat ka bang maging asawa ni President Song? Karapat dapat ka ba? Song Shiu, ikaw. Jianing, huwag ka munang magmadali sa pagtanggi. Sa ganitong sitwasyon ngayon, kung hindi ko sasabihin na ikaw ang aking asawa, mas masasakit lang na salita ang gagamitin nila sa'yo at baka madamay pa sinuuno sa chismis. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ako at nalutas mo rin ang problema mo. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga empleyado. Sige na. President Song, talagang hindi ko alam na siya pala ang asawa ni President Song. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Isipin niyo po ang mga taon kong pagtatrabaho sa kumpanya na nagsumikap at naging masipag. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, kusa kang magbitiw ng marangal at magsumite ng resignation sa EA. Pangalawa, papapalisin kita ng seguridad. Ikaw ang pumili. Song Shiu, ano ng kalokohan ang sinasabi mo kanina? Sino ng asawa mo? Hindi ako pumayag sa mga kabalbalan mo. Kumonsulta ako sa iyo kanina at hindi ka naman tumutol. At saka, sa tingin ko ito ang pinakamabilis at pinakaepektibong paraan. Tingnan mo, ngayon ang buong paligid ay tahimik na, di ba? Mali ang katwiran mo. Sige, hindi na kita bibiruin. May seryosong usapan ako sa iyo. Ano ito? Nag-meeting lang ako kanina at naisip ko, mag-organisa ang kumpanya ng malaking paligsahan sa disenyo ng gusali. Ang kampiyon ng paligsahan ay makakakuha ng proyekto sa landmark ng Xinyaobay. Ang disenyo ng Xinyaobay. Ningning, masyado kong pinag-aralan ang mga nakaraang gawa mo dito at sa ibang bansa. Ang mga disenyo mo, napakagaling, at kakaiba ang mga ideya mo, puno ng buhay. Iniisip ko, imbes na magtrabaho ka lang dito. Bilang isang arkitektong, sumusunod lang sa utos, sayang ang talento mo. Ang paligsahang ito, ang perpektong entablado para sa'yo. Sa tingin ko, dapat mong subukan. Kung ikaw ang manalo, dahil sa karanasan mong mamuno sa landmark project ng Xinyaobay, maaari kong bigyan ka ng promosyon ng walang duda. Maaari kitang ilagay sa mas importanteng departamento o kaya naman, maaari kang magtayo ng sarili mong studio. Naniniwala akong kaya mo. Sige, akin na ang koronang ito. Ang putang yan na si Jianing. Nang ahas pang hamakin ako ng ganoon. Paligsahan sa disenyo. Jianing, sa pagkakataong ito, guguluhin ko ang buhay mo. Bakit hindi ka pa umuwi? Jianing, kukunin ko mula sa'yo ang lahat ng dapat sa akin. Huwag mo siyang pansinin. Mula ngayon, maaari ka nang magsimulang maghanda para sa paligsahan. Ano mang kailangan mong resources, sabihin mo lang kay Assistant Fang. CJ. Hello, si Lin Zhenjian ito. Nasa posisyon ka pa ba bilang assistant ni Jianing? Oo, bakit? Makikilahok si Jianing sa isang paligsahan sa disenyo sa mga susunod na araw. Gusto kong kunan mo ng litrato, ang mga design draft niya, araw-araw at ipadala sa akin. Pagkatapos, bibigyan kita ng 50,000. Gagawin mo ba? Ito, paano kung mahuli ako? Pagbubunyag ng company secret ito. Kikilos ka lang ng daliri, at kikita ka ng 50,000. Biro mo, kung hindi mo gagawin, maraming gustong gawin yan. Sige, tutuperin mo ang pangako mo. Hoy, Xiao Wang. Ang aga-aga pa, hindi ka pa umuwi. Hindi matatapos ang trabaho sa isang araw. Pwede namang bukas na lang gawin. Huwag kang masyadong mapagod. May konting ayos pa ako. Tapos na to kagad. Mauna ka na. Esan, siguraduhin mong magpahinga ka. Mauna na ako. Salamat sa pag-aalala, MS Jianing.
Hello, MS Zenjen. Ako si Xiao Wang. Nakuha ko na lahat ng kailangan mo. Pinakabagong konsepto niya sa pagdidisenyo ngayon. Tungkol naman sa bayad, pwede bang makuha muna ang parte ng down payment? Nandito na ako. Ang tagal mo bang naghintay? Inayos ko lang yung mga design draft. Hindi, kakadating ko lang. Ano yan? Tingnan mo ito. MS Zenjen. Ako si Xiao Wang. Nakuha ko na yung mga bagay tungkol sa bayad. Pwede bang mabayaran muna ako ng parte? Si Lin Zenzen, siya ang nag-utos. Gusto niyang nakawin ang design draft ko. Malamang, noon ang araw na yun sa labas ng opisina, narinig niyang sasali ka sa kompetisyon. Hindi pa rin tumitigil sa kanyang masamang balak. Kaya, ginamit niya ang mababang paraan para labanan ka. Bakit si Xiao Wang? Mabuti naman ang trato ko sa kanya. Matalino naman siya sa tingin ko. Sinubukan ko pang turuan siya ng hindi direktang mga ideya sa disenyo para mas mabilis siyang umunlad. Bakit? Hindi sulit magalit sa ganoong klaseng tao. Ngayon, ano ang plano mo? Kung kailangan mo, pwedeng asikasuhin ito ni Assistant Fang. Siguradong, sa susunod na araw, hindi na sila makikita sa harap mo. Hindi, wag muna, baka maalarma sila. Kung sila ay nasa dilim at tayo ay nasa liwanag, mas mabuting gamitin natin ang plano nila laban sa kanila. CJ. HMP. Jian Ning, nagulat ka bang makita mo ako rito? Hindi ka ba nagtataka? Melin, malaya kang pumunta kung saan mo gusto. Jian Ning, sinabi ko noon, nakukunin ko mula sayo, ang lahat ng nawala sa akin. Hindi yan biro, ngayon, ang magandang buhay mo, ay matatapos na. Tapos ka na? Kung tapos ka na, maaari ka nang umalis. Huwag mo akong istorbohin sa pagbabasa ng mga dokumento. Ikaw. HMP, tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magiging mayabang. Magkita na lang tayo sa susunod. Xiao Wang, ano nang nangyari sa'yo? Ang sama ng itsura mo. Ako ang kalahok. Bakit ikaw pa ang mas kinabahan? Wawala po, Ate Jian Ning. Nag-aalala lang po ako ng kaunti para sa inyo. Ano nang ikinababahala mo? Gawin mo lang ng maayos ang dapat mong gawin. Halika na, malapit na ang oras. Dapat na tayong pumunta sa venue. Magandang araw po sa mga hurado. Ang aking ipinakikitang disenyo ngayon ay ang Xingyaobay, ang symphony ng pakikipag-ugnayan ng lungsod at kalikasan. Itong si Jian Ning, napakabago at kakaiba ng disenyo niya. Talagang napaka-orihinal ng konsepto. Oo nga. Ang konsepto ng ekolohiya at modernong arkitektura ay napaka-perpektong pinagsama. Bihira lang yan. Dito nagtatapos ang aking presentasyon. Salamat sa inyong lahat. MS, Jian Ning. Labis kaming na-impress sa iyong disenyo. Kung walang aberya, ang kampyon ng paligsahang ito sa disenyo ay walang iba kundi ikaw. Binabati kita. Salamat po sa inyong lahat na hurado. Tutol ako. Ipinagbibintang ko si Jian Ning na nangopya siya. Ninakaw niya ang aking obra. Konti santeng ito, pakisamahan ng iyong pananalita. Malubha ang akusasyon ng pangungopya. Pakipresenta ang matibay na ebidensya. Siyempre meron akong ebidensya. Ito ang design draft na in-upload ko sa cloud kahapon ng alas 4 ng hapon. Mas nauna ako sa kanya. Binibining Jian Ning, ano ang iyong paliwanag kung totoo ang ebidensyang ipinakita ni Conti Santelin Zenjen? Ito ay isang napakasamang iskandalo sa industriya. Hindi ka karapat-dapat na lumahok sa kompetisyong ito. Ang aming paligsahan ay hindi magpapaubaya sa pandaraya kung totoo ang sitwasyon. Agad kaming magbabawal sa iyong paglahok at ipapaalam sa buong industriya. Mga hurado, bago gumawa ng pangwakas na desisyon, hindi ba dapat makinig muna tayo? Sa paliwanag ni Binibining Jen, ang pagkakaiba lang sa oras ay hindi sapat na batayan para sabihin ng ngopya si Binibining Jen. Naniniwala ako sa patas na proseso ng paligsahan. At naniniwala rin ako sa integridad at kakayahan ni Binibining Jen. Tama po kayo, Ginoong Song. Binibining Jian Ning, paki-explain. Binibining Lin Zenzen, paulit-ulit mong sinasabi na ninakaw ko ang iyong design plan. Kung gayon, gusto kitang tanungin ng isang profesional na tanong. Sa huling disenyo ko, ang arko na istruktura sa silangang bahagi ng pangunahing gusali. Ang pangunahing konsepto ng disenyo nito ay ano? Arco. Siyempre,
Para sa katatagan ng istruktura, ano pa bang ibang dahilan? Para lang sa katatagan, sa lugar na ito, ang ginamit ay tuwid na suporta at mas magaan na istrukturang parang network. Mas mura at mas epektibo. Kung gayon, bakit gumamit ng mas komplikadong arko na istruktura? Pakipaliwanag. Ginamit ang arco na disenyo dahil sa estetika, para mas maging kaaya-aya ang istrukturang ito. Ano pa bang ibang dahilan? Mukhang hindi mo masabi, Gineslin. Ako na ang magsasabi para sa iyo. Ang arko na istrukturang ito ay hindi para lang sa simpleng pagsuporta o kagandahan. Ito ay tiyak na kinakalkula ang iba't ibang panahon at ang anggulo ng liwanag sa bawat araw. Ang hubog na ibabaw nito ay espesyal na pinroseso upang ang liwanag ng umaga at dapit hapon ay pantay na tumama sa partikular na lugar ng sentral na plaza. Ito ay para sa taglamig upang makabuo ng natural na mainit na koridor at mapataas ang ginhawa sa labas. May isa pang natatanging karanasan. Ito ay batay sa datos ng lokal na klima at sa pag-aalaga sa tirahan, kaya may mga maliliit na pagsasaayos. Ito rin ay isa sa mga pangunahing konsepto ng temang simbiosis sa pagkakataong ito. Ang galing. Napakagaling talaga nito. Oo. Ganoon nga ang naisip ko. Kanina lang, kinabahan ako, kaya hindi ko nasabi. Ngayon lang nga naalala ni Binibining Lin. Yamang iginiit ni Binibining Lin na ito ang iyong disenyo at na-upload na ito kahapon. Kung gayon, bakit? Sa ilalim ng iyong EC. Sa kanang ibaba, lilitaw ang pangalan kong si Jianing. Binibining Lin Zenjen. Bakit? Sa iyong manuskrito ay lilito, ang pribadong marka ni Jean. Jianing? Hindi. Imposible ito. Paninirang puri ito. Tiyak na pinapanta niya ang isang tao, para IP ang pangalan. Binibining Lin Zenjen. Pakiusap, bantayan ninyo ang inyong pananalita. Ang elektronikong dokumentong ito ay inyong mismong ibinigay. Sino ang may pagkakataon na baguhin ang iyong file? Binibini ang gawain ko sa pagdidisenyo. Sa mga napaka-importanteng material, ay nag-iiwan ng maliit na lagda. Ito ay isang natatanging marka laban sa peke. Marahil kahapon ang kopyahin mo. Ang aking disenyo, hindi mo napansin ang maliit na detalye na ito. Kaya nga lumitaw ang nakakatawang butas na ito. Siya talaga. Siya ang hindi nasisiyahan. Sa trabahong iniatang sa kanya ni Jianing. Pagkatapos, gusto niyang pagbintangan si Jianing para umangat siya. Ang disenyong ito ay ipinagbili rin niya sa akin. Ang paggamit ng pagkakaiba sa oras para pagbintangan si Jianing ay siya rin ang nagsabi sa akin. Kasalanan niya. Si Awang, ikaw ba talaga? Paumanhin, Jianing. Paumanhin sa inyong lahat na hurado. Si Lin Zenjen. Siya ang nakahanap sa akin. Ginamit niya ako sa halagang 50,000 piso. Pinapakuha niya sa akin araw-araw ang mga manuskrito ni MS Jianing para sa kanya. Pinagbantaan pa niya ako. Sabi niya, kung hindi ko susundin ang gusto niya, gagamitin niya ang mga dating koneksyon niya para mapalayas ako sa Songshi. Nagkamali ako, nabulagan ako. Nagkakamali ako, pakiusap, patawarin ninyo ako. Nagsisinungaling ka, ikaw ang unang lumapit sa akin. Putang ina mo. Ngayon, ako pa ang isinumbong mo. Tahimik, hindi ito lugar para mag-away kayo. Tungkol sa pagbili sa aking assistant. At sa pagpaparatang sa akin ni Lin Zenzen. Naisip na namin ito noon pa. At mayroon kaming naipong ebidensya. Si Imelin Zenzen, dahil sa personal na galit, ay binili ang aking assistant. Ninakaw ang aking disenyo at pinaratangan ako ng pangungopya. Si Xia Wang, dahil sa pansariling interes, ay nagtaksil sa kanyang boss. Malubha itong paglabag sa mga patakaran ng kumpanya at sa batas. Paano ito dapat aksyonan? Hayaan na lang po natin ang organizing committee at ang kumpanya ang magpasya. Malinaw na po ang sitwasyon. Si contestant Lin Zenjen ay nangopya ng gawa ng iba. Napakasama ng kanyang ginawa, kaya kinakansela na namin ang kanyang karapatang sumali. At ipapaalam ito sa buong industriya, sa mundo ng disenyo. Hindi namin papayagan ng mga tawoli tulad niya. Ang ginawa ni Xiao Wang, posibleng paglabag na sa trade secret. Iminumungkahi namin sa Song Group na aksyonan ito ayon sa batas at regulasyon, at panatilihin ang karapatang na ipataw ang legal na pananagutan sa kanya. Lumabas na kayo. MS, Jianing, pasensya na po at naabala kayo. Ang inyong profesionalismo, komposura, at talino ay kahanga-hanga. Ngayon, opisyal kong ipinahahayag na ang kampyon ng design competition na ito ay si MS, Jianing. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan, Noo-Noo.
Ihip na ang kandila. Wow! Ningning, binabati kita. Dahil nanalo ka ngayon ng championship. Ang galing-galing ni Mama. Congratulations, nanalo ka ng championship, Mama. Salamat, Noo. Salamat din sa'yo. Kung hindi dahil sa sinabi mo sa akin tungkol kay Xiaowang. At sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para magpaliwanag ngayon, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Wala naman talaga akong ginawa. Ang pagkakataon, ikaw ang kumapit para makuha yon. Ang respeto at karangalan, iyon din ay dahil sa kakayahan mo. Ako, nagbigay lang ako ng isang patas na plataporma. Tara, tagay tayo. Tara, cheers! So si Papa ang tumulong kay Mama? Parang knight na nagproprotekta sa princess. Papa, si Mama ngayon, ang galing-galing, di ba? Si Mama. Palagi namang magaling. Mama, bigyan mo naman ng reward si Papa. Kasama niya tayo buong araw ngayon. Tapos siya pa ang pinakamalakas kumapkapan para kay Mama. Maliit na bata, malaki ang alam. Halika, kainin mo na ang cake mo. Seryoso ako. Tingnan mo, Mama, ang bait-bait ni Papa. Manatili na lang tayong magkasama, okay? Okay? Para sabay-sabay tayong kumain. Pwede akong ihatid ni Papa sa elementarya at sunduin pag uwi ko. Pupunta rin tayong lahat sa amusement park, haha. Noo, ang kulit-kulit mo. Ikaw na ang matalino. Maliit na kulit. Hahaha. Kainin mo na ang cake. Wow, pagod na si Noo. Nakatulog na sa kakasalita buong araw. Masaya lang siya ng sobra. Song Shiu, maraming salamat sa iyo ngayon. Salamat sa pagsagip mo sa akin. At pati na rin sa nangyari dati sa kumpanya. Pinatuloy mo kami ni Noo. Sobra ka talagang naging abala. Walang problema. Ito, trabaho ko lang yan. Si Nonoy ang anak ko. Ikaw naman ang nanay niya. Responsibilidad at obligasyon ko yan. At saka, kusa ko rin ginawa yon. Sa totoo lang, may isang bagay na matagal ko nang gustong humingi ng paumanhin sa'yo. Tungkol sa nangyari sa branch office 7 taon na ang nakalilipas. Sinampal kita sa harap ng lahat, naipahiya kita sa harap ng maraming tao sa kumpanya. Humihingi ako ng taos pusong paumanhin. Hindi ko muna inalam ang buong istorya. Ning, ang dapat humingi ng paumanhin ay ako. Ha? Nang gabing yon, droga ang ipinainom sa akin. Malabo ang isip ko. Akala ko, kasabwat ka nang nagpakain ng droga sa akin. Kaya nga, ganoon na lang ang trato ko sa'yo. Ako ang unang nanakit sa'yo. Tungkol naman sa sampal no ng 7 taon. Karapat dapat ako dyan. Ako ang unang nagkamali sa'yo. Pinatanggal pa kita sa trabaho. Nagdusa ka ng husto dahil sa akin. Hindi. Kasalanan ko rin. 7 taon na ang nakalipas. Kung nakita ko lang sana ang pangalan ng hotel. At kung naging mahinahon ako, para makipag-usap sa'yo. Hindi sana nagkaroon ng ganito karaming hindi pagkakaunawaan. Pero ngayon, pag-iisipan ko, marahil ang lahat ay itinakda ng tadhana. Kung hindi dahil sa malas na iyon, hindi magkakaroon si Noo. Kung hindi ako na-terminate, wala rin sana akong pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa. At hindi ko rin hahanapin ang mas mataas na tagumpay. Baka habang buhay akong manatili sa posisyong iyon. Kaya sa isang banda, kailangan ko pa ring magpasalamat sa'yo. Ning. Yamang itinadhana ng tadhana ang muling pagkikita natin. At matagal ng pangarap ni Noo ang magkaroon ng kumpletong pamilya. Maaari ba kitang pakiusapan na bigyan mo ako ng pagkakataon para hindi lang bilang ama ni Noo, kundi bilang iyong asawa, ay makapiling kayong dalawa at maprotektahan kayo? Pwede ba? Ikaw ang tunay na ama ni Noo. Siyempre, karapatan mong manatili sa tabi niya. Pero, hindi ako masyadong sigurado sa nararamdaman mo para sa akin. Kung ito ba ay pagsisisi, responsibilidad, o kaya naman, dahil kay Noo, o baka naman, sadyang trip mo lang, Song Shiu. Hindi ako sigurado. Ako. Naiintindihan ko. Ayos lang. Gusto ko rin naman na kung tayo ay magkatuluyan, dahil ito sa tunay na pagmamahalan, dahil tayo ay nagkagusto at nagpasya, hindi dahil gusto lang nating mabuo ang pamilya para kay Noo, at mapilitan kang pumayag, kaya ko kayang maghintay. Lanan. Mama, Esan, anak, bakit? Hindi ka pa natutulog? nakipag-confess na rin sa'yo sina Mama at Papa.
Bakit hindi mo siya sinagot? Akala ko tulog ka na. Paano mo nalaman? Nagpanggap lang akong tulog. Sandali lang akong nakatulog. Narinig ko na ang mga sumunod. Sabi ni Papa. Gusto niyang maging asawa ni Mama. Para mabigyan ng karapatan na protektahan tayo. Masalimuot ang mga bagay-bagay ng mga matatanda. Hoy, Mama! Hindi mo ba gusto si Papa? Kung hindi mo gusto si Papa, okay lang yan. Huwag mong pipilitin ang sarili mo dahil sa akin. Pwede tayong lumipat. Nono, hindi naman kinamumuhian ni Mama si Papa. Pero, Nono, may sasabihin si Mama sa'yo. Ang pagmamahal sa isang tao, hindi lang yan dahil hindi kayo nagkakagalit. O dahil gusto mo lang ang pagiging mabuti niya sa'yo, para magkatuluyan kayo. Gusto mo, mas malalim pa ang pagmamahal. Pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Mas malakas ba yon kaysa sa paggusto? Alaynan, ang pag-ibig ay, halimbawa, kapag may masayang nangyari sa'yo, siya agad ang gusto mong sabihan. Kapag may problema ka, may isip mo na mapagkakatiwalaan siyang tao. Kapag kasama mo siya, mainit at masaya ang pakiramdam mo. Sobrang saya. Kapag hindi mo siya nakikita, malungkot na malungkot ang pakiramdam mo. Kaya nga, napaka-espesyal at napakahalaga ng pag-ibig. Isang napaka-espesyal na bagay. Nanay, namumula ang mukha mo habang nagsasalita ka. Ang pula-pula. Si Papa ang iniisip mo habang sinasabi yon, hindi ba? Kaya ibig sabihin, mahal mo si Papa, tama ba? Tama ba? Ako hindi ko rin sigurado. Hi, Shayu. Abala ka ba? Hindi naman. Anong kailangan mo? Yung proyekto ko dito, may urgent na dokumento pang kailangang asikasuhin. Baka abutin pa ako ng mga sandali. Malapit nang matapos ang klase ni Noo. Nangako ako sa kanya na susunduin ko siya ngayon. Kung libre ka naman, pwede mo ba siyang sunduin? Kung hindi ka libre, pipilitin kong umalis na lang dito. Sige, pupunta na ako. CJ, salamat ha. Pasok. Ano po ang iniuutos ninyo, Jisong? Ganito, yung investment meeting natin sa hapon, kasama ang Shanghai Tech. Ipagpaliban natin sa bukas ng hapon, sa parehong oras. Ano, Jisong, napakahalaga po ng meeting na ito. Si Jiwang ng Shanghai, para lang sa meeting na ito, espesyal na umuwi mula sa ibang bansa. Sir, may mas importante pa bang kailangang asikasuhin? Wala naman. Personal na bagay lang. Nasaan ang asawa ko? Tumawag siya sa akin. Pinapapunta niya ako para sunduin ang anak namin mamayang hapon. Hindi ko kayang sumuway sa utos ng asawa ko. Naiintindihan ko po, Boss Song. Aayusin ko na po ang schedule. Sisiguraduhin kung maayos ang lahat, ang pamilya ninyo ang uunahin natin. CJ, asikasuhin mo na. Bakit ikaw ang sumundo sa akin ngayon? No. Kasi nagtatrabaho ang mommy mo ngayon, kaya ako na ang inutusan na sumundo sa'yo. Ano sa tingin mo? Masaya ba ang araw mo sa school? Masaya. Pero Daddy, may itatanong ako sa'yo. Ano yon? Daddy, hindi ba't nag-confess ka kay Mommy kahapon? Bakit ngayon? Parang walang nangyari. Dapat tuloy-tuloy na ang laban, di ba? Tungkol sa pag-ibig, Nono, huwag masyadong magmadali. Kahapon lang ako tinanggihan ni Mama. Kung susugod agad ako ngayon, baka masyado siyang ma-pressure. Baka matakot pa siya at tumakbo. Ang bagay na ito, dapat dahan-dahan lang. Kaya, bigyan natin siya ng kaunting espasyo at oras, okay ba? Hoy, Daddy! Kayong dalawa ni Mama parang dalawang troso. Ano nang ibig mong sabihin? Si Mama mag-isa lang ang nag-alaga sa akin sa mahabang panahon. Nasanay na siya lang ang gumagawa ng lahat. Bigla mo siyang niligawan? Kaya agad niyang sinabing hindi. Daddy, kung susuko ka agad dahil isang beses ka lang tinanggihan ni Mama, kailan pa ako magkakaroon ng masayang pamilyang tatlo? Nono, ibig mong sabihin, hindi naman ako kinamumuhian ni Mama, baka nga may konting gusto pa sa akin. Hindi lang niya napapansin, o hindi pa siya handa. Siguradong sigurado ako, gusto ka talaga ni Nanay. Kapag nakatingin siya sa'yo, kumikinang ang mga mata niya. Minsan namumula pa siya kapag kausap ka. Siya lang kasing si Nanay. Hindi pa niya napapansin. Kaya nga Papa, ang dapat mong gawin ngayon ay hindi umatras, kundi harapin ang hamon. Naiintindihan ko na. Nono. May plano ako. Baka kailangan ko ng tulong mo.
Ano? Ano sa tingin mo? Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Papa. Tutulungan kita. Ano nang nangyayari sa inyong dalawa? Ang formal mo naman. Nanay, miss na kita. Miss na rin kita, anak. Ano nang nangyari ngayon? Ang tamis ng dila mo. Nanay, ilang araw na lang ay kaarawan ko na. Siyempre, naaalala ko, anak. Ang regalo mo sa kaarawan ay naipaghanda ko na, nang maaga. Ang pinakagusto kong regalo sa kaarawan ko ay makapunta kasama ninyong dalawa sa amusement park. Yung mga ibang bata palagi silang pumupunta kasama ng nanay at tatay nila. Ako lang ang hindi pa nakakapunta. Pwede tayong magsama-sama sa merry-go-round, kumain ng ice cream, at manood ng parada. No, dati naman. Ayaw mo sa amusement park, di ba? Sabi mo, para lang daw sa mga bata. Bakit bigla mo na lang gustong pumunta sa amusement park? Ay naku! Noon kasi hindi pa ako masyadong naiintindihan. At saka bata pa naman talaga ako. Ang pinakamahalaga, gusto kong sumama kina mama at papa. Para sa akin, yun ang pinakamagandang regalo sa birthday. Sige, ikaw ang may birthday. Sa araw ng birthday mo, promise sa'yo ni Mama. Elanan, Pupunta tayong lahat sa amusement park kasama si Papa. Ayos ba? Ayos, ang galing-galing mo talaga, ma! Ning, nandito kami ni Noo sa. Siya way malapit sa opisina mo, naghihintay. Gusto raw muna kumain ni Noo bago pumunta sa amusement park. Diretso ka na dito pagkatapos ng trabaho. Huwag ka nang umuwi. Sige, papunta na ako. Jianing Jianing. Sa wakas, nahuli rin kita. Bakit hindi pa umuwi si mama? Dumating na yung oras na sinabi niya. Wala pa ring sumasagot Papa, baka may nangyari kay mama. Hindi naman siya nagpaparamdam, hindi sumasagot sa telepono natin. Huwag kang mag-alala, Noo. Baka abala lang si Mama ngayon. Naka-silent mode ang phone niya. Tatawagan ko ang driver ko para tanungin. Hoy, Lao Chen. Nasa opisina pa ba si Jianing? Bakit hindi pa kayo dumarating? Sir, hindi ko pa nakikita si MS, Gian. Naghihintay ako sa baba ng opisina. Wala akong nakita na lumabas. Akala ko may iba kang pinapanta para sunduin siya. Hoy, Ningning, nasaan ka na? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Song Shiyu. Sino ka? Paano mo nakuha ang numero ni Ningning? Huwag mo muna akong tanungin kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman, nasa akin ang babae mo ngayon. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mo siyang saktan. Simple lang, may utang siya sa akin. Maghanda ka ng 1 bilyong pondo. Ay deposito mo sa overseas account na sasabihin ko. Tandaan, huwag kang tatawag ng pulis. Kapag nakumpirma kong natanggap ko na ang pera, at ligtas na ako sa bansa, saka ko sasabihin sa'yo kung nasaan siya. Paano ako makakatiwala sa'yo? Paano kung pakinggan ko muna si Jianing? Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Song Shiyu, tandaan mo, huwag kang tatawag ng pulis. Kung hindi, handa ka nang ilibing ang babae mo. Ang account information, ipapadala ko sa cellphone mo. 1 oras lang ang ibibigay ko sa'yo. Hoy! Tay, may nangyari ba kay nanay? Huwag kang mag-alala, Noo. Ligtas na ililigtas ni Papa si Mama, at ibabalik siya. Magtiwala ka sa akin. Assistant Fang, mula sa aking personal na account, mag-withdraw ng 100 milyong piso at laging maging handa na magpadala sa isang overseas company. Bilisan mo, at gamitin ang lahat ng koneksyon natin para lihim na imbestigahan kung nasaan si Jianing. Pinaghihinalaan kung siya'y nakidnap. Anumang balita, agad-agad na ipaalam sa akin. Presidente Song, ang 100 milyong pisong cash. Agad-agad na mauubos nito ang lahat ng ating liquid assets. Ang ilang malalaking proyekto ng kumpanya ngayon ay nasa kritikal na yugto. Kapag nasira ang supply ng pondo, magiging malala ang kahihinatnan. Maaaring magharap sa pagkalugi ang kumpanya. At seryosong bagay din ang kidnapping. Hindi ba dapat agad tayong magreklamo sa pulis at hayaang mamagitan ng mga autoridad? Hindi. Talagang hindi pwedeng magreklamo sa pulis. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang buhay. Ni Ningning.
Kung mawala ang pera, pwede pang kitain ulit. Kung bumagsak ang kumpanya, pwede pang itayo ulit. Pero iisa lang si Ningning. Gawin mo ang sinasabi ko. Bilisan mo. Papa, natagpuan ko na kung nasaan si Mama. Tingnan mo. Ano? Nono, paano mo ito nakita? Tatay, tingnan mo. Nandito si Nanay. GPS tracker po. Yung cellphone ni Nanay at smartwatch ko. May chip sila para mag-track sa isa't isa. Noong nasa ibang bansa pa kami, natatakot si Nanay na mawala ako o kaya maaksidente. Kaya niya ipinakabit ito sa akin. Kanina nang tingnan ko, yung signal ng cellphone ni Nanay nasa warehouse district sa kanluran ng lungsod. Nono, malaking tulong ito sa amin. Hintayin mo ako dito sa bahay. May tao po ba? May tao po ba? May tao po ba? Sino ka? Bakit mo ako dinakip? Lin Zenzhen, ikaw pala. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Miss Jian. Ay, hindi. Dapat pala tawagin kitang Mrs. Song. Lin Zenzhen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Kidnap ito. Krimen ito. Krimen. Wala na akong ibang mapupuntahan ngayon. Salamat sa iyo. Nawasak ang buhay ko. Hindi ako makahanap ng trabaho. Lahat ng tao pinag-uusapan ako. Sinasabing mangongopya ako. Nawala na sa akin ang lahat ngayon. Humingi ng bayad sa iyo. Hindi naman sobra, di ba? Ang kalagayan mo ngayon ay bunga ng sarili mong mga gawa. Kung hindi ka naging pahirap sa akin sa lahat ng bagay, hindi ka sana natanggal sa trabaho. Kung hindi mo inutusan si Xiao Wang na nakawin ang manuskrito ko at akusahan ako ng pangngopya, hindi ka sana napunta sa sitwasyong ikinahihiya ng lahat. Ang lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa sarili mong ginawa. Tumahimik ka, salot ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mawawalan ng lahat. Oo, lahat ito ay dahil sa'yo. Pero ngayon, hindi na mahalaga yun. Kapag naibigay na ni Song Shiyu ang ransom na 100 milyon sa account ko, itatali kita sa isang bato at ihahagis sa dagat para maging pagkain ng isda. Para ikaw, ang tinatawag na Mrs. Song, ay mabulok sa malamig na putik. At ako, dala ang 100 milyong ransom, ay mag-e-enjoy sa ibang bansa. Ang kumpanya ni Song Shiyu, sana ay dahil sa pagkaputol ng cash flow na 100 milyon, ay mabangkarote, saka lang magiging perpekto. Gagantihan ko siya. Para sa mga sinabi niya, sa akin noon sa kumpanya, magbabayad siya. Kayong mag-asawang hayop, walang makakatakas. Lin Zenzhen, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ni Song Shiu? Kahit na makuha mo ang pera at tumakas sa ibang bansa. Sa kapangyarihan ng Song Group at sa ugali ni Shiu, hukayin man niya ang buong mundo, hindi kanya palalampasin. Para lang sa pansamantalang kasiyahan, magdadala ka ng isang buhay, maging isang wanted criminal, at mabuhay sa takot, habang nagtatago saan-saan. Lin Zenzhen, ito ba talaga ang gusto mo? Paghihiganti. Kapag nahanap ka na ni Song Shiyu dito, ikaw ay magiging isang nabubulok na bangkay na. Patay na ang saksi. Ano ang magagawa niya sa akin? At ako ay nasa ibang bansa na. Nagbago ng anyo at pangalan. Sino ang makakakilala sa akin? Anong dapat kong katakutin? Jian Ning, huwag kang magpaparinig dito. Sayang lang ang oras. Ganoon ba? Mama, Talaga? Song Shiyu, paano mo nahanap ang lugar na ito? Lin Zenzhen, pakawalan mo si Ningning. May pagkakataon ka pang magsisi. Song Shiyu, akala mo ba tanga ako? Kung pakakawalan ko siya, pakakawalan mo rin ba ako? Tumahimik ka. Dali, ibigay mo sa akin ang 100 milyong ransom. Tapos, maghanda ka ng isang eroplano para sa akin. Kailangan kong makalabas ng bansa ng ligtas. Kapag nakalabas na ako, at natiyak kong ligtas na ako, saka ko siya ibabalik sa iyo. Kung hindi, Sige, hindi ako gagalaw. umatras ka. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong pilitin. Ningning.
Mama, natakot ako ng husto. Ayos lang si Mama, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kayong lahat ang nagtulak sa akin. Matigas ang ulo mo. Naipaalam ko na sa pulis. Papunta na ang mga pulis. Hindi, Ang hinanakit sa puso mo, ipagpatuloy mo na lang sa pulis. hindi. Huwag kang tumawag ng pulis. Jisong. Jisong, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Naligaw ako ng landas. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na ako. Luluhod ako at magmamakaawa sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag naman. Jisong. Jisong. Ning. Shiu. Umiyak ka. Ning. Alam mo ba? Nang malaman kong ikaw ay nakidnap, gaano ako nag-alala para sa'yo? Kung may mangyari man sa'yo, ano ang gagawin ko? Ayos na. Tingnan mo, maayos naman ako ngayon, di ba? Salamat sa iyo, at kay Nono, dumating ka agad. Tatay, dapat nga sa amusement park ka magpapakasal kay Mama. Handa na nga ang singsing, tapos nasira ng masamang tiyahin na to. Shiu, akala ko. Magpapakasal ka pala sa akin ngayon. Elenan. Ning. Pasensya na. Hindi kita na ipagtanggol, kaya nasindak ka ng ganito. Nawala pa ang sorpresa na inihanda ko. Tama na, gago. Ang pinakamahalaga sa pagpapakasal ay ang taong nasa harap mo, at ang tapat na puso. Basta ikaw, basta tayo. Kahit saan magpakasal, di mahalaga. Kahit walang regalo, okay lang. Talaga? No. Ning, mahal kita. Maging ito man ang hindi inaasahang pagkakamali 7 taon na ang nakalipas, o ang muling pagbabalik pagkatapos ng 7 taon. Sa sandaling ito, ako ay lubos na sigurado. Ikaw ang taong nais kong makasama habang buhay. Ako si Song Shiu, pakasalan mo ako. Upang maaari akong maging lehitimong. Mag-alaga sa iyo at kay Noo habang buhay, okay ba? Gusto ko. Noo, sigurado ka bang hindi ikinasal ang mga magulang mo? Sila ay nakaranas ng isang malaking aksidente. At mayroon silang record ng pagkawala ng memorya. Anong ibig mong sabihin? Nakapasok ako sa website at natuklasan ko na ang mga magulang mo ay ikinasal ilang taon na ang nakalipas. Ha?